Magsitayo ang lahat. Hana, pangunahan mo ang panalangin. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Okay, magsiupo. Bago ang lahat, tatala muna ako kung sino ang lumiban sa klase. Banggis, Tambis, Valderrama. Magaling dahil walang lumiban sa klase ngayong araw. So kahapon, tinalakay natin ang paksang tama, palatandaan ng pag-unlad ng isang bansa. So bilang isang Pilipino, ano ang maaari nating gawin upang matamo ang pambansang kaunlaran? Luzon. Tama, bilang isang Pilipino, sa pamagitan ng pagtangkilik ng ating mga produkto, tayo ay matatamo natin ang pag-unlad at pag-i-export ng mga produktong gawa ng mga Pilipino. Magaling. So ano-ano ang mga palatandaan ng pag-unlad ng isang bansa? Journaline. Tama, may mga malalaking struktura at ay may mataas na literacy rate ang isang bansa. Magaling dahil kayo ay nakikinig sa paksa natin kahapon. So ngayon, mayroon na naman tayong bagong paksang tatalakayin. Pero bago ang lahat, meron or kakanta muna tayo ng isang kanta. Narinig nyo na ba ang kantang Magtanim ay Di Biro? Magaling dahil ito ay inyong narinig na dahil ito ay popular sa ating mga Pilipino, ang kanta Magtanim ay Di Biro. Okay, kakantahin ko muna yan at saka naman kayo ay susunod. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Okay, kayo naman ang kakanta. Magaling! So, sa ating kanta ngayong magtanim ay di biro, ano ang inyong naiisip kapag inyong naririnig ang kantang ito? Valderrama, magbigay ng isa. Okay, tama. Makikita sa kanta o maririnig sa kanta ang tunay na kalagayan ng mga magsasaka dito sa Pilipinas. Tama. At ang pagtatanim ay di talaga biro dahil dugot pawis na mga ang magsasaka ang nagiging puhunan para lang masustentuhan or mabibigay ang ating mga pangangailangan. So sa ating naging kanta ngayon na magtanim ay di biro, ano kaya ang ating magiging paksa ngayon? Tama, ito ay ang sektor ng agrikultura at ang kanilang mga ginagampanan. So bago ang lahat, babasahin muna natin ang ating layunin. So, sabay-sabay basahin. Okay, magaling. Palakpakan ang inyong sarili. Okay, so ngayon, meron akong ipapagawang aktibidad sa inyo. Gusto nyo bang maglaro? Okay, magaling. So, ang tawag na ating aktibidad ngayon ay ang hula acting, kung saan igugrupo kayo sa 4 na grupo. Dito ang group 1, group 2, group 3 at group 4. So ang bawat grupo ay may isang representatibo. Ikaw, Hana, Journaline, Luzon at saka Tambis ang magiging representatibo ng inyong grupo. Ang gagawin nyo lang ay pupunta dito sa harapan at bubunot na sa isang mahiwagang box natin ng isang envelope kung saan may nakalagay or may nakasulat na mga salita. Ang gagawin nyo lang ay ipapahulaan ninyo ito sa inyong mga kagrupo gamit lamang ang aksyon. Okay? So kung sino ang maraming mahulaan sa loob ng 3 minuto ay siyang mananalo. Okay, magaling. Ang grupo ni Tambis ang nanalo dahil sila ay may maraming nahuhulaan. So ngayon naman, so ano-ano nga bang mga salita ang inyong nahuhulaan? Okay, ito ay ang paghahalaman, paghahayupan, pangingisda at paggugubat.
So bakit malaki ang bahagi ng ekonomiya nakadepende sa sektor ng agrikultura? Okay, dahil ang sektor na ito, ang agrikultura, ay nagtutugon ng mga pangangailangan ng tao. Magaling! So ngayon, tatalakayin na natin ang mga sektor na agrikultura. Ito ay ang paghahalaman. So ano nga ba ang paghahalaman? Banggis, basahin ang paghahalaman. Okay, ang paghahalaman, ito ay dito napaloob ang mga pagtatanim ng gulay, halaman at iba pa katulad ng palay. Kung saan ito yung nagsusustento or ito yung tumutugon sa mga pangangailangan ng tao dahil ang Pilipino ay mahilig talagang kumain. So dito, ito yung mga tinatanim ng mga tao katulad na lamang ng mais, palay, kung saan maraming mga magsasaka dito sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay abonda sa likas na yaman. So hindi lamang sa paghahalaman ang Pilipinas ay abonda, kundi pati na rin sa paghahayupan. Ang paghayupan, basahin tambis ang paghahayupan. Okay, bigyan ng 3 palakpak si Banggis. Okay, ang paghahayupan, ito naman ay ang pag-aalaga ng mga hayop. Katulad na lamang sa larawan, ito yung pag-aalaga ng baka, manok, baboy, at iba pa. Kung saan, dito tayo kumukuha ng mga karne. Hindi lamang karne, pati na rin ang mga itlog na ginagamit natin pang ulam. So, maraming mga tao naging hanap buhay ay ang paghahayupan. At isa na rin dito ay ang pangingisda. Ang pangingisda ay, basahin Luzon. Okay, ang pangingisda, dito napaloob ang paghuhuli or ang pag-aalaga ng isda. Kung saan, ang Pilipinas ay ang tinuturing na bilang isa sa pinakamalaking daungan ng huling isda sa ating bansa. So ang Pilipinas, dahil ang Pilipinas abonda rin sa isda dahil ang Pilipinas ay archipelagong bansa kung saan tayo ay napapalibutan ng tubig kaya maraming isda sa atin. So kasunod naman ay ang paggugubat. So ang paggugubat ay ito yung puputol ng mga kahoy o ito yung pagtutroso para gamitin sa mga produksyon. So ang pagtutroso, ito yung mga hilaw na sangkap kung saan ginagamit sa mga industriya katulad na lamang na goma. No, ang goma tree, ito ay ginagamit upang makagawa ng gulong. So halimbawa naman itong papel. Ang papel ay yari sa kahoy. So, ang bahay ay yari din naman sa kahoy. Marami ang ginagamitan ng kahoy, hindi lamang sa paggawa ng bahay, pati na rin at marami pang iba, no, ginagawang damit at iba pang mga pwedeng maaaring gawin. So, ano-ano nga ba ang sektor ng agrikultura? Ito ay ang paghahalaman, paghayupan, paggugubat at pangingisda. So, sa inyong tingin o sa iyo, Tambis, bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong sa paglago ng agrikultura sa bansa? Ano ang pwede mong gawin? Okay, magaling. Dapat suportaan ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagtangkilik o pagbili ng mga pagkain na produktong gawang Pilipinas. Kaya may kasabihan tayo na tangkilikin ang sariling atin para tayo ay makakatulong sa mga magsasaka o sa sektor ng agrikultura. So, ikaw Bangkis, paano nakakatulong ang sektor ng agrikultura sa pamumuhay ng tao sa komunidad? Ito ay tama, nagbibigay ng panghanap buhay para sa mga mamamayan. Ito rin ang nagsisilbing supplier ng mga materyales para sa iba't ibang sektor at maraming pag-iba katulad ng paggugubat, paghahalaman, paghayupan at pangingisda. So,
sa ngayong panahon, no? Sa ngayong panahon na tayo ay sa panahon ng mga magsasaka ngayon sa palay, kung saan ang palay ay mababa ang presyo. So sa kasakunang nangyari ngayon sa atin, ano sa tingin ninyo na ang nakakatulong sa ating ekonomiya? Ano kaya sa tingin ninyo ang makakatulong sa mga magsasaka? Tama, dapat ang mga magsasaka ay sinusuportaan ng gobyerno. So sa tingin ninyo, ito ba ay nakakatulong sa ating ekonomiya? Tama, hindi, dahil bumababa din ang ating ekonomiya dahil sa mga problemang hinaharap ng mga magsasaka. Very good! So sa ngayon, ano ang inyong natutunan sa sakunang nangyari ngayon na maiuugnay sa ating paksa ngayon? Sa ngayong panahon, na kung saan merong ang pandemyang nangyayari. Tama na sa panahon ng pandemya, ang pinakamahalagang bagay na sa ating kinakailangan ay ang pagkain. Ang pagkain na nanggagaling sa mga magsasaka sa sektor ng agrikultura. Dahil sila lang naman ang nagsusupply ng ating pagkain o mga pangangailangan. Very good! So ngayon, dahil sa mga agrikultura, paghahalaman, panggubat, pangingisda, ito ay may mga mahahalagang ginagampanan sa atin, hindi lamang sa pagkain. Dahil ang agrikultura ay ang pangunahing pinagmulan ng pagkain, tama, dahil ito ay nagsisilbing supplier sa atin ng ating mga pangangailangan, katulad ng paghahalaman, pangingisda, paghayupan, at iba pa, kung saan sila lang naman ang nagtatrabaho ng maayos o nagtatrabaho dahil para lang matugunan ang ating mga pangangailangan. Pinagkukunan ng materyales para makabuo ng bagong produkto, tama, dahil katulad ng paggugubat at paghahalaman. So ang paghahalaman, hindi lamang ito kinukuha yung mga prutas katulad ng pinya, hindi lamang ginagamit ang pinya or ang prutas para makain. Ang dahon din ng pinya ay ginagamit upang makagawa ng isang damit, paggugubat at iba pang mga bagay na pwedeng gawin or pwedeng gamitin sa ibang mga sektor. Very good! Tapos, ang naman ay pinagkukunan ng kitang panlabas. Ang sektor ng agrikultura ay kinikita or may kinikita rin naman pa sa bansa dahil pag ito ay ine-export sa ibang bansa, ang ating bansa ay kikita, katulad na lamang ng pangisda, paghahalaman. So ito, tayo ay nag-i-export katulad na lamang ng niyog, saging, kakao, kahoy at iba pang mga pwedeng i-export or inaangkat ng mga ibang bansa sa atin para tayo ay kikita. Para lalago rin ang sektor ng agrikultura dito sa ating bansa. Ang kasunod naman ay ang pangunahing nagbibigay trabaho sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay tinatawag na agrikultural. So bakit kaya tinatawag na ang bansang Pilipinas ay agrikultural? Ikaw, Jean, ano kaya sa tingin mo? Yeah, tama, dahil ang Pilipinas ay sagana or tayo ay mayaman sa likas na yaman, gaya ng yamang lupa, yamang tubig, yamang at iba pa. Dahil tayo ay may kaaya-ayang klima. At isa pa ay dahil dito maraming hayop ang makikita dito sa Pilipinas. Magaling. Kasunod naman ay gagawa kayo ng isang slogan. So sa inyong pangkat kanina, sa apat na pangkat ay gagawa kayo ng isang slogan kung saan
kung saan ito ay may tema ng sektor ng agrikultura na naglalayong pahalagahan ang mga sektor ng agrikultura sa bansa. So, bibigyan ko lamang kayo ng 4 na minuto para sa aktibidad na iyon. Okay? Okay, magaling. Tapos na ang inyong slogan. So, ngayon naman, ikaw, Jean, sa problemang hinaharap ngayon ng mga magsasaka, particular na sa palay, ano ang nagiging implikasyon nito sa atin or sa mga magsasaka? Tama, ang magsasaka ay nalulugi dahil halos hingin na lang ang kanilang mga palay, no? Dahil ang palay ngayon ay mababa talaga ang presyo. Kung ikaw Luzon, kung ikaw kaya ay isa sa ahensya ng gobyerno, ano kaya ang pwede mong gawin para masolusyonan ang ganitong problema? Okay, very good. Pwedeng bigyan ng ayuda ang mga magsasaka. Pwede namang bilhin na lang ang mga kanilang ani or katulad ng bigas para hindi na tayo aangkat sa ibang bansa ng mga palay. So sa ganito, or bilang isang estudyante, paano o sa paanong paraan mo mapahalagahan ang sektor ng agrikultura, Valderrama? Tama, dapat wag nating sayangin ang pagkain dahil hindi talaga madali ang pagtatanim dahil dugot pawis ng puhunan ng mga magsasaka para lang tugunan ang ating mga pangangailangan. Dapat din natin tangkilikin ang kanilang mga produkto. So ano kaya ang ginagampanan ng sektor ng agrikultura sa ating buhay o sa pang-araw-araw na buhay ngayon, Tambis? Ito ay tama, dahil sa sektor ng agrikultura, ito ay tumutugon sa araw-araw nating pangangailangan at ito rin ay nagbibigay ng hanap buhay. Katulad na lamang ng aking pamilya, aking mga magulang ay isang magsasaka. Ito ang kanilang hanap buhay. So sa problemang hinaharap natin ngayon, particular na sa COVID-19, ano ang inyong napagtanto sa agrikultura? Tama. Ang agrikultura ay ang pinaka-importante ngayon dahil ang pagkain ay isa sa pinaka-pangangailangan natin ngayon, particular na dahil ngayon ay pandemya at marami ang walang trabaho. So, ano-ano nga uli ang mga sektor ng agrikultura? Isa-isahin? Okay, very good. So, ngayon,